Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong third quarter of 2025, July, August, September. Kung hindi po kayo makaka-resonate dito, try nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. At maraming salamat po sa mga hindi mag-i-skip ng ads. So, tingnan natin, Capricorn, ano ang mensahe. We have, it's time to move forward. So, may mga bagay po ano ngayong, or during third quarter na kailangan nyo na pong i-let go. Kasi hindi na nag-work out para po sa inyo. 12 months from now, ayan, 12 months from now ay pwedeng may mga mas malalaking opportunities na paparating para sa'yo. Going too fast, slow down, take your time. Okay? So, kung ano man po itong pinaplano ninyo, pwedeng magma-materialize siya. Pwedeng during the 12 months or 12 months from now pa. Kaya po, wag nyong mamadaliin yung mga proseso ninyo no, na ginagawa. So, take your time. Yan po ang sinasabi sa inyo rito. 7, 29, and 56. Pwedeng yan po ay age ninyo. Some of you, ayan. Or some of you, ito, meron kayong mga bagay na pinaglaban ninyo 7 years. 7 years na, pero pwedeng it's time to let go na kasi hindi na po nag-work para sa inyo yon. Check natin ano ba yung theme ng iyong third quarter. Ano yung theme ng third quarter mo? Door of Sovereignty. Ayan po. So, liberty, freedom, free will, release. So, ito talaga yun. It's time to move forward. May mga bagay po na need nyo nang palayain nyo na yung sarili ninyo. Para hindi na kayo mabigatan. So, this is also the time na, ayan po, mag-reflect kayo or sabihin natin na magbumuni-muni yung iba sa inyo towards dito sa gagawin po ninyo. Kung tama ba, para ba talaga sa'yo yung isang bagay or it's time to give up na. Malalaman nyo po yan ngayong third quarter. Check natin. Energy for this quarter. Okay, we have 7 of Pentacles. May mga mabibilis naman dito na mga mangyayari. May mga mabibilis na opportunities naman na paparating para sa'yo. Kaya lang kasi ito, parang hindi siya mga, alam mo yung may mga opportunities nga, pero hindi siya pang matagalan. Ayun, hindi siya permanente. Kaya pag-isipan nyo rin po, kasi baka mamaya meron kayong i-give up dito, Capricorn, na i-give up ninyo para dito sa bagay na to, tapos pagsisihan nyo sa huli, kasi masabi mo, ay hindi naman pala worth it ito. Tama nga na may nakuha ka na sabi natin isang malaking halaga, but pwedeng hindi mo alam kung saan mo ba gagastusin yun. So, pwedeng hindi mo siya mapalago. Ganyan, parang ma-overwhelm yung iba sa inyo, or hindi talaga kayo masatisfied at all. Check po natin ugali naman ng your energy muna. Your energy. We have 4 of Pentacles. So, more on pag-iipon yung pinapakita rito. Ayan po. So, ganun pa rin yung energy ninyo, Capricorn. If I'm not mistaken, ito din yung energy ninyo nitong mga nakakaraan. So, pwedeng itong 2025 talaga na to, aim mo talaga na makaipon ng ganitong halaga. Di ko alam kung magkano yan, depende yan sa inyo. Pero, yan yung aim ninyo, makapag-ipon po talaga. Kasi yun lagi yung pinapakita sa energy nyo eh. Parang ganito, kunwari, 100,000 na lang yung pera mo sa bank. Kinakabahan ka na niyan. Hindi pong ganyan. So, may goals po kayo rito kung magkano ba dapat ang laman ng inyong bank accounts, magkano ba dapat yung pera ninyo. So, ka po, nagiging frugal ka rito ngayong quarter na ito. Sabi natin baka mas magiging frugal ka pa. And for some of you, kung may mga opportunities nga talaga rito, ayun, parang hindi nyo din naman palalampasin. Basta, kikita po kayo. So, madami kayong side hustles dito ngayong quarter. So, kung meron kayong mga, alam mo yun, you're very creative, madiskarte talaga kayo, you have a skill, you have skills, no?
Yan. So, pwedeng yan po yung mga side hustles ninyo. Talagang kikita kayo ngayong quarter na ito. So, check natin ugali ng mga tao sa paligid mo. Maiinitin ang ulo ng mga tao sa paligid mo this quarter. Ayan. Oh, matitigas. Maiinitin, matitigas ang ulo. Yan po. So, nasa sayo naman to kung makikipag-deal ka ba sa mga ganitong tao or mas magfo-focus ka dun sa pagkakaperahan. Check natin. Okay. Ano yung struggle? Ano ba yung pwede mong maging struggle this quarter? May lalaki rito. Ayan. Ito, pwedeng ito ay tatay mo. Lagi siyang nakakontra sa'yo. Pwede rin naman ito asawa mo. Basta meron ditong male figure na laging nakakontra sa'yo. Mafe-feel mo talaga na hindi ka sinusuportahan ng taong to. Tapos, more on mental health mo yung maapektuhan dahil sa sinasabi niya. Ayan. So, looks like wala talaga siyang believe sa'yo. Ayan. So, mag-ingat po kayo, no? Kasi, basta lagi siyang may sinasabi, lagi siyang may side comment sa lahat ng ginagawa mo. Parang, pagkasama mo yung taong to, wala kang peace of mind. Ganyan. So, siya yung struggle mo. Siya yung hihila sa'yo. No? Siya yung, sabi natin, mangda-down sa'yo this quarter. Pwede rin naman kasi na hindi niya masyadong ma-express ng maayos yung kanyang mga nararamdaman. So, yun, pwedeng sabihin natin, baka concerned talaga siya sa'yo. Ayan. Pero hindi niya masabi ng maayos. Kaya lumalabas, parang kontrabida to sa buhay mo. Tignan natin. Blessings naman, ano? Ano yung blessings na paparating sa life mo this quarter? Ano yung blessings na paparating? Meron tayo ditong computer. So, some of you po, pwedeng mas magkaroon kayo ng knowledge about sa paggamit ng computer. Okay, knowledge, pwede nga pagkakitaan nyo rin po, baka meron dito, nagre-repair ng computer, mga gadgets, mga ganyan. And some of you po, pwedeng makahanap kayo ng trabaho online. Makahanap kayo ng trabaho na work from home. So, we have gift. So, yan, yung iba sa inyo, kung naghahanap po talaga kayo, magkakaroon kayo ng opportunity. So, yun nga lang, tignan mo nga, kung ano ba yan, temporary lang ba yan, or pwedeng permanente. We have animal. Ayan po. So, yun nga. Magkakaroon talaga kayo ng opportunity dito at sinasabi, wag po kayong matakot. Sabi nga, embrace your wild side. Sabi dyan. So, embrace nyo po, no? Kung ano man yung mga opportunities na paparating dito, lakasan nyo yung loob ninyo. Kasi pwede po na dito kayo magtagumpay. So, check pa natin. Okay? Pagdating sa love life, love energy, tignan natin para po sa mga single. Para sa mga single, we have 8 of Wands. So, pwedeng meron po kayong makausap dito. Pero, syempre, wag kayo daw magpadala masyado sa pambobola ng tao na yon. Kasi baka mamaya bola-bolahin lang po kayo. Yan, we have 8 of Wands. Sa mga, naman tayo, in a relationship, we have the Chariot. So, may wedding na pinapakita rito. So, pwedeng yan po ay mapag-usapan nyo na. Okay, so pwedeng mapapag-usapan nyo siya, magpo-propose sa inyo yung person nyo, or magpo-propose ka na sa person mo, pero pwedeng 1 year pa bago kayo magpakasal. So, pwede rin kasi nga na nag-iipon pa kayo. Siguro, depende na lang talaga yan kung gaano ba kabongga at kasimple yung gusto po ninyong kasal. Sa mag-asawa naman, we have Page of Swords. Okay. Page of Pentacles, parang laging walang oras sa'yo yung asawa mo this quarter. Puro pagkita yung nasa isip niya. Ayan. So, alam mo yung sabihin natin, umuwi naman yung asawa mo sa bahay. Pero parang lagi kang curious sa mga nangyayari sa buhay niya. Ano na ba yung nangyayari? Ano ba yung pinagkakakitaan niya? So, some of you po, pwedeng wala kayong masyadong alam sa nangyayari sa takbo ng buhay, sa araw ng person po ninyo, ng asawa ninyo. So, kulang sa komunikasyon. Kaya po yan yung yan yung diyan kayo mag-focus this quarter. Sa kaperahan naman, let's see. Kaperahan naman, kamusta? We have the Hierophant.
We have strength. So, maganda naman po yung kaperahan po ninyo. Tuloy-tuloy pa rin. Kung kayo naman po ay, sabihin natin, nasa poder pa kayo ng parents niyo, tuloy-tuloy naman po yung kanilang suporta pagdating sa mga goals mo. Meron lang dito talaga, yung iba po sa inyo, old system pa yung sinusunod ninyo pagdating sa inyong money. I don't know kung baka yun yung nag-work talaga para sa inyo, di ba? Yung mga dati ninyong nakasanayan. Sa career naman, kamusta? We have 6 of Swords. Merong pinapakita rito na offer sa malayo. Some of you po pwedeng bagong trabaho ito ngayong quarter. New experiences ito. Okay, parang palakasan na lang talaga ng loob. Yun yung nakikita ko dito. Basta sa mga pangarap. Para sa mga pangarap. So, meron nga po dito, meron kayong bagong tatahakin na career para sa future po ninyo. Ayan. Tingnan natin kung magugustuhan mo ba. Magtatagal ka ba talaga dyan. Okay, 5 of Cups. Medyo hindi So, pwedeng iba sa inyo, baka hindi nyo pa matapos yung 1 taon. Kaya po pag-isipan nyo talaga. Kahit may mga bagong opportunities na ino-offer sa inyo, tanongin nyo, worth it ba? Mare-regular ba kayo? Or baka naman panandalian lang yan. Tingnan natin ano yung mensahe sa'yo ng higher self mo. Capricorn, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? 10 of Swords. Okay, mag-ingat ka, Capricorn. Sabi sa'yo ng sarili mo ka. Mag-ingat ka, Capricorn, sa mga gagawin mo, sa mga pipirmahan mo, sa mga desisyon mo. Kasi, pwedeng ito yung magpatalo sa'yo. Kahit anong laban mo, maaaring nandoon yung bigat. May mga bagay ka rin na need na talagang ikat sa life mo. Kaya sana magkaroon ka na ng lakas ng loob para bitawan yung mga bagay na to kasi ito yung nagpapabigat sa buhay mo. It weighs you down. Yan lamang po. Maraming salamat.